Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Igan humihiling ang Department of Agriculture kay Pangulong Bongbong Marcos ng buffer fund na gagamitin para ipambili ng bigas at iba pang pangunahing produkto. Sabi ng DA, kapag nabili na nila ang mga ito, ibebenta ang mga produkto sa mga kadiwa at iba pang retail market sa mas mababang halaga. Nakahanda na raw ang Implementing Rules and Regulations o IRR at hinihintay na lang ang pag-aproba ng Pangulo. Pinunan naman ng Kamara ang anilay kawalan ng aksyon ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture para pigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Paniwala ng ilang mambabatas, may mga nananamantala ng mga middleman kaya mataas ang presyo sa merkado kahit mababa ang farm gate price. Dapat daw maparusahan ang mga gumagawa nito. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, hindi ipinatutupad ng DA ang kapangyarihan nitong mag-surveillance, mag-monitor at magsampa ng kaso. Dismayado raw siya na ang tila solusyon lang ng dalawang kagawaran ay ang paghingi ng dagdag pondo para makapag-imbak ng mga produkto. Patuloy na kinukuha ang pahayag ng DA at DTI kaugnay nito. Pinabulaanan ni Pangulong Bongbong Marcos na artificial ang power crisis na nararanasan sa bansa. Sabi ng Pangulo, totoo nagkaroon ng power overload dahil sa lakas ng konsumo sa kuryente bunsod ng napakainit na panahon. Patuloy raw na minomonitor ng gobyerno ang power supply. Daon na rito, sinabi ng Department of Energy na mahigit 30 power plant ang pumalya nitong Abril na nagresulta sa yellow at red alert sa Luzon at Visayas grid. Pinaimbisigahan na ng Kamara kung merong dapat managot. Kaugnay nito. Isang araw bago ang deadline ng PUV consolidation, naghain ng amended petition ang piston at iba pang grupo sa Korte Suprema na ipatigil ang PUV modernization program. Pwede bang i-TRO muna habang hindi pa nagdesisyon ang Korte Suprema? Kasi pag ma-cancel na ang prangkisa, kahit manalo pa kami sa petisyon, may balik mo pa ba yan? Sa amended petition, iginiit ng ilang grupo na paglabag sa karapatan ng mga tsuper at operator ang PUV modernization. Nais din nilang ipawalang bisa ang mga bagong department order at memo ng DOTR at LTFRB na inilabas matapos ihain ang naunang petisyon noong December 2023. Una nang sinabi ng Korte na isinasa ilalim pa sa deliberasyon ang mga petisyon ng piston. Bilang konsiderasyon, sinabi ng LTFRB na tatanggapin nila kahit minimum requirements muna ang ipasa ng mga gustong magpa-consolidate. Pero hanggang ngayong araw na lang. We will give them 6 to 9 months to at least comply with all the documentary requirements. But in the meantime just to show proof na talagang sila po ay sincero po sa kanilang adhikay na sumama sa gobyerno, we will just allow them to have at least the minimal requirements. Petition, yung cooperative po nila, proof na kooperatiba na sila, at saka yung ORCR nila. In the meantime, yan lang muna, pwede na po. Nakikiisa sa tigil pasada mga tsuper at operator sa Cabuyao, Laguna. Ayon sa grupong Starter Piston, umabot sa 70% naapektuhan sa mga ruta ng jeep sa National Highway sa Banlic kahapon. Magpapatuloy raw ang pakikilahok nila sa protesta hanggang bukas, May 1. Ang sitwasyon naman sa ikalawang araw ng tigil pasada sa Metro Manila, ang tututukan natin mamaya. Bukod sa mga barko ng China na namataan sa West Philippine Sea sa gitna ng balikatan exercises ng Pilipinas, Amerika at France, meron na ring Chinese vessel na na-monitor sa silangan ng Pilipinas. Inaalam ng ating mga otoridad kung ano ang pakay ng barkong yan. May unang balita sina June Veneracion at Ian Cruz. Sa gunnery exercise na ito sa BRP Davao del Sur, isang lobo na tinatawag na killer tomato ang puntirya ng mga heavy machine gun ng magkakaalyado. Sa laying 1,000 yards, umalingaw-ngaw rin sa malawak na West Philippine Sea ang sunod-sunod na putok ng heavy machine guns ng dambuhalang USS Somerset. Sa ikatlong araw na ito ng paglalayag sa West Philippine Sea ay sumama na sa pagsasanay ang landing platform Dock 25 ng Amerika.
Nakapagpaputok din ng machine gun ang sumusunod sa amin na BRP Ramon Alcaraz. It is an opportunity for us to test yung ating mga skills ng ating mga personnel at the same time yung ating mga kagamitan and weapons dito sa ating barko. Talagang nakuha natin na matarget yung ating killer tomato. Habang nagaganap itong gunnery exercise sa pagitan ng mga magkakaalyadong Navy, tila nakamasid naman ang ilang warship ng China malapit sa operational box. Dumaan lang sa likod ng BRP Ramon Alcaraz at USS Harper's Ferry ang isang Chinese warship na nasa Dicalio noon sa magkaalyadong Navy. 3 warship ng China ang namataan malapit sa pagsasanay na 30 to 35 nautical miles mula sa pampang ng Quezon, Palawan. Unang nakita kang People's Liberation Army Navy destroyer na Shenzhen na may bow number 167. Bumalik rin ang surveillance ship na may bow number 793 pati ng isang frigate nila. Nasa 5.8 nautical miles ang distansya ng pinakamalapit na Chinese warship sa aming sinasakyang BRP Davao del Sur. Nagsimulang sumunod ang mga Chinese vessel nang tumawid dito sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at France itong Sabado mula sa Sulu Sea. Never naman tayo na-intimidate as long as we have conducted yung ating exercise na safe. Yun nga, katulad ng sasabi ko, as long as we are safe. Kumpleto ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Pransya sa kanilang formation habang nagpalipad ng chopper ang USS Somerset para idokumento ang makasaysayang paglalayag. Sa mapa, makikitang katapat halos ng group sail ang Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Kalapit naman ang Ayungin Shoal ang panganiban o Mischief Reef na kontrolado ng China kahit pasok sa ating 200 nautical miles na exclusive economic zone. Kasabay naman ng balikatan exercises itong Huwebes. Namataan 60.9 nautical miles silangan ng Rapu-Rapu Albay, ang Chinese flag na research vessel na Shenkuo. Ayon sa PCG, naglayag ito mula sa Shenzhen Port sa China noong April 13. Dumaan daw itong Itbayat at Basco sa Batanes noong April 22. Saka naglayag patimog hanggang 11 nautical miles mula sa Mapanas, Northern Samar noong April 25. Naglayag ito pa norte hanggang sa marating ang dagat na malapit sa Catanduanes. Na-monitor ito 78 nautical miles northeast ng Mapanas. Nasa northeast na ito ng gamay Northern Samar. Bukod sa palipat-lipat ng pwesto sa silangan ng Pilipinas na malayo na sa China, hindi rin ito sumasagot sa radio challenge ng AFP. Ang susunod po nating hakbang ay magpadala ng barko para i-intercept at alamin kung anong ginagawa ng barkong yan within our exclusive economic zone. Sa gitna ng ganyang pagpasok ng foreign vessels, napapanahon ang turnover ng mga makabagong kagamitan tulad ng unang mobile surveillance radar system ng Philippine Air Force. Ang TPS P-14ME ay bahagi ng 5.5 billion pesos na defense contract ng Pilipinas sa Japan. It adds our scope of domain awareness, particularly in the aerial domain. No? It adds eyes. Kumbaga nadadagdagan tayo ng mata. Sa oras na pangangailangan, pwedeng ipadala sa iba't ibang panig ng bansa ang radar system. Sa harap ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea, posibleng doon i-deploy itong mobile surveillance radar system ng Philippine Air Force. May kakayahan itong makadetect ng mga eroplano at barko na papasok sa teritoryo ng bansa. It will play a significant role in bolstering the Philippine Air Force's capabilities in maintaining situational awareness in our airspace, ensuring that we maintain a watchful eye on the horizon for potential threats. Ito ang unang balita. June Veneracion, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Dahil sa pagkansela ng face-to-face classes sa mga paaralan bunsod ng sobrang init, nabawasan daw ang kita ng ilang maliliit na negosyo. Kwento ng ilang nagtitinda sa Maynila dahil walang mga estudyante o konti na lang ang bumibili sa kanila. Pati ang ilang tricycle driver dumadaing dahil nabawasan din ang kanilang pasahero na karaniwan ay mga estudyante. Ngayong araw, suspendido pa rin ang face-to-face classes sa Maynila batay sa anunsyo ng lokal na pamahalaan. Kwento naman ng ilang estudyante, nahirapan pa rin sila mapa-online man o nasa paaralan dahil sa tindi ng init ng panahon. Nakasama sa fun ng halian ng madlang kapuso ang cast ng top-rating revenge drama sa hapon na Makiling. Okay, 1,
What's up, Madlang people? Nag-guest kahapon sa It's Showtime ang mga bidang sina Elle Villanueva, Thea Tolentino, Myrtle Sarosa at Christopher Martin. 4 days bago tuldukan ang paghihiganti, may patikim ang cast sa exciting love story twist na aabangan sa gigil finale. Dahil ang Makiling po kasi talagang unpredictable. So sa ending ng Makiling, tignan natin kung sino ang makakatuluyan ni Amira at sino ang mawawala sa storya. Sobrang nagulat nga raw sina Elle at Christopher na marami ang nagsiship sa characters nilang sina Amira at Seb. Nagtataka raw sila lalo't masalimuot ang past ng dalawa at walking red flag si Seb. Kaya hanggang sa ending, dapat daw tutukan kung magkakatuluyan nga ba ang Seb-Mira. Nagpapatuloy ang tigil pasada ng grupong Piston ngayong araw na deadline ng PUV consolidation. Live mula sa Liwasang Bonifacio, Maynila, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Igan, patuloy ngayong panawagan ng ilang mga driver at operator na nandito sa Liwasang Bonifacio tutol dito sa consolidation nga sa ilalim ng PUV Modernization Program. Pero may ilan ding mga tsupera nagsabi na hindi sila sasama sa tigil pasada. Dito sa Liwasang Bonifacio, nagpalibas na magdamag ang mga jeepney driver na sasama sa tigil pasada ngayong deadline na ng consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Umuwi raw ang ilan kagabi pero babalik ngayon para patuloy na igiit ang panawagan nilang ibasura ang consolidation. Sana raw pakinggan naman ang kanilang mga hinaing. Hindi raw kasi ito laban lang ng mga jeepney operator at driver. Hindi raw ito usapin ang pagsusuko lang ng kanilang mga prangkisa. Kasama raw sa kanilang ipinaglalaban ang kapakanan ng mga pasahero dahil kung sakaling hindi na mapigilan ng PUV consolidation, siguradong tataas ang pamasahe. Itong katapusan wala na kaming biyahe, kulurum na. Pero katanungan naman namin, bakit itong mga iba na-register naman, katulad ng 1 hanggang 4, na-register naman. Katapos sabi nila, kuluro na daw kami. Kumpara sa amin, hindi kami mapayag kasi napakarami namin mawala Sa Monumento Circle sa Caloocan, business as usual ang mga pumapasadang jeep kanina madaling araw. May hanay ng mga jeep na naghihintay ng mga pasahero sa palibot ng rotonda. Karamihan sa mga pumapasadang jeepney driver, hindi sumali sa kilos protesta katulad ni Rolando Cayabyab. Hindi po kami kasali din kasi nasa co-op po kami. Nauunawaan naman ni Marvin Tulagan kung bakit kailangan magprotesta ng ilan nilang kasamahan. Hindi man siya sumali, nakikisimpatya raw siya. Kailangan lang daw niyang unahin ang pamilya at kabuhayan niya. Karapatan din nila yun Di, yung nasa loobin nila, gusto nilang sabihin, sabihin nila. Kaya sir, anong naging pananaw niyo doon sir? Wala. Yung dati pa rin, yung basta may biyahe. Igan, mamayang alas 8 ng umaga ay magsasagawa ng programa rito bilang bahagi ng kanilang kilos protesta dito sa Liwasang Bonifacio. Pero hindi rin nila alam kung ano magiging kapalaran nila ngayong araw. Ito ang unang balita mula rito sa Maynila, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Patuloy pa rin nananawagan ng Piston at ilang grupo na itigil ang PUV consolidation. At kahit ngayong araw ng deadline ito, at kaugnay niyan, ating pang issue sa transportasyon. Makaparehan po natin si Transportation Undersecretary Ferdinand Ortega. Magandang umaga, Yusek Ortega. Magandang umaga, Igan. Ayan, linawin lang po natin. Talaga bang ito na yung pinakahuling deadline at wala na extension ang PUV modernization? Klaro sa pagsabi ng Pangulo, 2 weeks ago, 3 weeks ago, talagang final and firm na yung deadline, itong April 30. In fact, kung makikita mo, halos konti lang naman ang sumasama na. So I think by now, talagang fully decided na yung mga gustong sumama at saka yung hindi sumama. So, firm na po yung deadline. So, ano mangyayari sa mga hindi nakapag-rehistro, nakapag-consolidate, nagkaroon ng kooperatiba bukas, May 1, magkakaroon na ba ng hulihan? Kasi nanindigan po sila, Yusek, na babiyahe sila. At hindi sila natatakot hulihin. Kolorum na sila bukas Unang-una, bibigyan naman ng due process ng LTFRB. Bibigyan pa yan ng show cause, sasagot pa sila. So it will take a few days, maybe a week or 2, para sila ay finally masasabihan or mabibigyan ng information na sila ay wala ng prangkisa at sila ay hindi na pwedeng pumasada. Siguro panawagan na lang natin, Igan, sa mga nag-voluntarily decide na wag mag-consolidate,
alam naman nilang wala na silang prangkisa, siguro sila na mismo ang hindi babiyahe when the time comes na talagang bawal na sila. Pero masyado nagtatampo yung sumunod sa batas eh. Yung nag-consolidate, bakit daw yung mga hindi sumama sa talagang natural na proseso, para daw bine-baby. Tama ba yung ganong pananaw, Yusek? Hindi naman talaga bine-baby Igan. Binibigyan lang natin sila ng a little more consideration kasi medyo nag-iisip pa nga sila. But definitely, gaya ng mga nauna at saka itong mga humabol, pareho naman magiging treatment natin sa kanila regarding sa pagsama nila eventually sa consolidation. Sabi ng nakapanayam naming tsuper, kasama raw sa kanilang pinaglalaban ang mga pasahero dahil posible raw taas pasahe kapag natuloy daw ang PUV modernization. Anong totoo sa likod nito? Precisely yung modernization ay para sa pasahero to. Sila ang number 1 customer natin. Opo. At walang basihan yung sinasabi nila na pag nag-modern na tayo, tataas ang presyo. In fact, yung presyo 7 years ago, 2 peso ang difference ng minimum ng traditional at saka modern. Up to today, after 7 years, pareho pa rin ang diferensya ng minimum. It's still 2 pesos. So yung sinasabi ng ating mga kaibigan sa transportation sector na tataas ang presyo, wala pong katotohanan yun. Ang problema rito yung issue sa Korte Suprema, nandun po yung petisyon. Pag pumanig po ang Supreme Court sa PUV modernization na TRO, no? Papatigil ng Supreme Court, mababawi ho ba ng mga ikangay kanya-kanya individual yung usaping ito pagdating sa prangkisa? Mahirap mag-comment kasi wala pa namang desisyon yung ating Pero Supreme handa ba Court. kayo kung ano man desisyon ng Supreme Court? Definitely, ang gobyerno naman and anybody should follow kung ano man ang desisyon ng Korte Suprema. At eto, maiba tayo. Anong plano sa mga bike lanes? Parang laban bawi? Tatanggalin ba? Mananatili? Luluwagan para isama motorsiklo? Ano na ho ang nasa initial na pag-aaral po ng DOTR? On the part of DOTR, sa pagsabi ng Pangulo at saka dun sa policy natin sa transportasyon, tuloy po ang bike lane. Bike lane, In tuloy. fact, meron pa tayong daan-daan na i-create na bike lane sa buong Pilipinas. Okay. Sabi nga ni Secretary Bautista, priority yan, tuloy-tuloy po yan. May mga hakbang di po ba ang DOTR para siguruhing ligtas sa mga siklista at motorcycle rider, lalo na ho sa matinding init? Ano bang paalala natin, Yusek? Siguro sa tindi ng araw sa certain parts of the day, wag mo na sila magbiyahe sa bisikleta dahil mahirap yung exposure. But on the part of DOTR, bibigyan po natin sila ng protection sa kanilang pagbabike, no? Para maging safe sila dun sa mga katabi nilang motorized vehicles. Baka kada ikapitong kanto, mayroon kayong drinking o water station, ha? Maybe that's a good idea Yusek? kasi pwedeng sumama yung mga maliliit na negosyante para mabigyan sila ng ganong klaseng pampakuan sa init. Parang Tama yun. pag may marathon o mga palaro, di ba may mga water station? Magandang idea Okay, yan. Elsa Basway tayo. Nako, may isa hong, ewan ko, nagpakilala ho siya, Assistant Secretary sa DOTR, nasita kahapon, coding kasi yung kanyang sasakyan. Ano na ho ba latest? Kumpirmado ba tong ASEC na ito o nagpapanggap na taga-DOTR po? Alam mo, I don't have first-hand info kung sino siya, pero sa aking tingin, kung siya ay may kasalanan, definitely hindi ka pwede dumaan doon. Pero kung meron siyang karapatan dumaan doon, dahil meron tayong mga, anong tawag dito, parang exemption, as long as yung operation yung ginagawa, ibang usapin naman po yun. Oo, okay. Abangan natin ang balita dyan kay ASEC. Paki-asikasuhin ho, Yusek, ha? Opo. Gawin po namin yun. Okay, maraming salamat. Transportation Undersecretary Ferdinand Ortega. Salamat. Sa gitna ng mainit na panahon, nasunog ang mga kable, transformer at fuse ng mga poste ng kuryente sa Bacolod City. Kaya resulta sunod-sunod na brownout. Yan ang unang balita live ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Adrian, maayong aga. Yes, Maris, good morning. May aga mga kapuso. At dito nga sa Bacolod City, kapag brownout ay dumarami ang mga nag-check-in sa iba't ibang hotel dito sa City of Smiles para kahit paano mga kapuso ay maiwasan ang perwisyo dala ng matinding init ng panahon. Noong nakaraang mga buwan, nasa 180,000 pesos ang electric bill ng hotel na ito sa Bacolod City. Ngunit nitong nakaraang buwan ng Marso, ang kanilang bayarin sa kuryente umabot sa mahigit 240,000 pesos dahil sa matinding init ng panahon. Ang mga guest namin puros kay aircon, tapos kami di sa
mga public areas air conditioned man, so amo na siya. Hindi man ta ka-impose sa mga guests tang kuan nga hindi maggamit sang aircon kay para man sa comfort. Ayon sa pamunuan ng hotel, tuwing mawawala ng kuryente, lalong dumadami ang mga guest na naghahanap ng lugar kung saan sila pwedeng manatili na iwas sa matinding init. Nitong weekend, sunod-sunod na brownout ang naranasan ng mga consumer sa franchise areas ng Central Negros Electric Cooperative. Ang dahilan, maraming wires, transformers, insulators at fuse ng mga poste at linya ng kuryente ang nasunog dahil sa matinding init ng panahon. Damo na experience nga mga nagaspark sa poste tungod epekto na siya sang grabe nga init kung may lost connection tungod sa kadako sang load makreate sa init hasta maglabot na sa nga mag-spark ang linya. Ayon pa sa Seneco Engineering Department, hindi nila inaasahan na makakaapekto sa mga linya ng kuryente ang nararanasang extreme heat condition. Iyan ay habang inaasang matapos ang pagpapaayos ng mga poste ng Seneco at paglalagay ng bagong mga linya sa ilalim ng joint venture agreement ng Negros Electric Power Corporation. So, amo na ang 2 billion modernization sang Seneco is what we're expecting this JVA will give us. Mga Pugso Maris, kabilang sa nakasaad sa Joint Venture Agreement o JVA ng NEPC o Negros Electric Power Corporation ay ang rehabilitation program sa distribution system ng Seneco sa ilalim ng 5-year modernization plan ito. Maris? Damo nga salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Bukas, May 1, ipagdiriwang po ang Labor Day at para pag-usapan ng ilang issue ng mga manggagawa, makakapanayan po natin sa Department of Labor and Employment Undersecretary Attorney Benjo Santos Benavides. Magandang umaga po, Attorney. Hi, magandang umaga, Maris. Magandang umaga sa ating mga tagapanood. Alright, Yusek, unahin na po natin yung mandatory heat safety protocols para sa mga manggagawa na isinusulong na gawing mandatory. Ano po ba ang tugon ng DOLE rito? Well, may mga mandatory occupational safety and health standard na rin po tayo na ipinapatupad under our existing department order at yung batas po natin, yung Republic Act 11058. Doon po nakalatag ano yung mga kailangan gawin sa mga pagawaan. Una, yung pagkakaroon ng risk assessment. Okay. Sapagkat base sa resulta ng risk assessment, malalaman natin kung ano yung angkop na occupational safety and health standards. But regardless of the nature of the job, the place of the work, lagi po naming pinapaalalahanan, nakabase naman po yan sa pamantayan, yung pagsusuot po ng PPE. Okay. Pangalawa, yung proper hydration. Pangatlo po, yung proper ventilation. Pang-apat po, yung pagkakaroon ng mga breaks, lalong-lalo na yung short breaks. At meron din po tayong tinatawag na meal breaks. Ito po ay mga pagkakataon na makapagpahinga yung ating mga manggagawa na doon po sa kanilang trabaho para naman po maiwasan o mapawi yung sobrang init po ng panahon. So yung short breaks ay iba pa doon sa meal breaks. Tama Hindi po yun pwedeng i-minus. Hindi po. Alright. Yung Department of Finance naman na USEC, magpapatupad po ng 4-day work week. Ire-recommenda nyo rin po ba ito sa mga private companies, USEC? Well, yung tinatawag po nating 4-day work week, isa po ito sa mga tinatawag nating flexible work arrangement. Okay. Ito pong mga flexible work arrangement, ito po ay prerogatiba at opsyon ng mga employer in consultation na rin sa mga manggagawa patungkol po sa pag-i-implement po nito. So hindi po ito bago. Sino man pong employer o kumpanya ay maaari po silang magpatupad ng 4-day work week. Pwede po nilang baguhin yung normal na work week ng isang kumpanya. But would you recommend it? Well, depende po dun sa pangangailangan ng kumpanya. Kung yan po ay talagang masisigurado natin yung kaligtasan ng mga manggagawa o kaya mas mamimaintain natin o mas lalo nating may improve yung productivity pa ng kumpanya, then why not? Ayan. Labor Day po bukas may regalo po ba kayo sa mga manggagawa at may maaasahan po bang wage hike ang mga manggagawa po natin o nakuha na nila? Well, alam nyo po, nung nakaraang taon, sinimulan po ng mga RTWPBs yung kanilang proseso sa didetermina ng tamang regional wage rate. Okay. At katunayan, lahat na po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay nakapagpalabas na ng minimum wage rates. Lahat na ng regions. 16 regions.
Kasama na rin po dyan yung wage rate sa ating mga kasambahay. Except for one region sa kasambahay, I think Region 7. Region 7. So ano pong aasahan na Region 7 naman ng mga kasambahay? Well, yun po ay pinoproseso. Meron po tayong mga kailangang procedure na sundin sa pagtatakda po ng bagong minimum wage rate. So generally po, yung nakapaglabas na yung ating mga boards ng angkop o yung tamang regional wages and productivity, rather minimum wage rate sa kanilang mga rehiyon. So nauna na yung regalo ninyo. Tama po yun. Pero ang regalo po namin ngayong May 1, yung mas marami pang trabaho. Ayun, speaking of, may job fair po ba tayo na pwedeng puntahan? Kung saan ang ilan na sa mga request, saan ba raw yung mataas ang sweldo? Saan po itong mga job fair na to? Well, meron po tayong 97 sites. Wow. Job fair venues sa buong Pilipinas. Minarapat po namin na bumaba sa mga probinsya. Mas ilapit po yung mga available pong trabaho sa mga naghahanap ng trabaho. Ito po ay mga trabaho sa retail and manufacturing, kasama na rin po yung sa construction. So makikita po natin sa mga job vacancies, yung production workers, carpenter, laborer, sales clerk. Yan po ay mayroon din po tayong mga pangangailangan sa finance at sa accommodation. So magsadya po sila sa mga gagawing isasagawang job fairs. Pero bukod po sa mga job fair, meron pa rin po kaming isa pang programa na gaganapin po sa Malacanang. Ano po yun? Ito po, gusto po naming itampok yung golden anniversary ng Labor Code of the Philippines. Ito po ay naisabatas o na-promulgate yung 1974. Ngayong taon po is its golden anniversary. Pero at bahagi po ng golden anniversary celebration, yung tampok po naming bigyan ng award yung outstanding workers of the Philippines. Wow, okay. Sa pakikipag-ugnayan naman ng RCM at PMAP. At ganoon din po, gusto po namin ipresenta yung aming plano sa pagtatayo ng Workers Rehabilitation Center Complex. Good, very good. Paalala na lang po sa ating mga mag-a-apply sa mga job fair. Ano po ba yung mga dapat nilang dalhin? Saan nila mahanap yung mga areas na yan? 97, sabi niyo po, yung points? Opo, 97 site. Para po dun sa mga lugar ng job fair site, bisitahin niyo po yung aming website. May makikita po kayo dong mga listahan kung saan po ang mga venues ng job fair. Para naman po sa mga naghahanap ng trabaho, ang gusto ko lang pong ipaalala sa inyo, ihanda niyo po ang inyong mga sarili kasi baka pagbalik niyo, meron na po kayong trabaho. Yun lamang po, maraming salamat at magandang umaga sa atin. Yun ang magandang regalo talaga para sa Labor Day. At maraming salamat po, Undersecretary Attorney Benjo Santos Benavides ng Department of Labor and Employment. Happy Labor Day! Mga ambulansya na naman na walang sakay na pasyente na dumaan sa EDSA busway ang sinita ng mga otoridad. Live mula sa EDSA Santolan, may unang balita si James Agustin. James, paano yan? Ticket? Yes, Ivan, panibagong ticket ito dahil 2 ambulansya yung kabilang doon sa mga natikitan nitong SAIC dito sa EDSA Santolan. Ito po yung mga ambulansya na walang sakay na pasyente kaya pinara nila. Maagang naging operasyon ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC dito sa Santolan Station ng EDSA Busway. Isang ambulansya na pabalik na sa Cavite ang hinarang dahil wala namang sakay na pasyente. Sabi ng driver, naghatid daw siya ng mga pasyente sa magkahiwalay na ospital. Ang isa pang ambulansya na patungo naman Taguig, wala ring sakay na pasyente. Ayon naman sa driver, naghatid din siya ng 3 pasyente sa isang ospital. Narito ang bahagi ng panayam sa mga driver ng ambulansya na natikitan. Mag-exit po sana ako doon, medyo traffic po, kaya sabi ko dito na lang sa medyo unahan po. Pero alam niyo po bawal kapag wala dalang pasyente? Opo. Paano po yan? Inamin naman po ang kasalanan. Ano kung bawal? Akala ko naman dito lang bawal pag may Samantala, Ivan, sa ngayon ay nagpapatuloy ang operasyon ng SAIC dito sa EDSA Santolan at sa iba pang bahagi ng busway. Bukod doon sa 2 ambulansya ay meron ilang mga motorsiklo na napadaan din sa busway yung natikita nila ngayong umaga. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Humihiling ng dasal si Pabansang Ginoo David Licauco para sa operasyon niya ngayong araw. Sasailalim siya sa radio frequency procedure para sa kanyang sleep apnea condition. 16 years old nang ma-diagnose siya nito, kung saan tumitigil ang kanyang paghinga habang tulog. Una nang ibinahagi ni David ang planong yan sa panayam ng GMA Integrated News interviews. Matagal na raw niyang nilo-look forward
na magamot ang kanyang kondisyon na lubhang nakakaapekto na sa kanyang buhay. Oo, kasi yung sleep mo, it's not quality sleep when It's you a have struggle, that. yeah. Yeah. We wish you. Maraming ganyan, actually. We wish you well, David. Yeah. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.